Isang magandang hapon sa ating lahat at welcome sa ating special episode ng One Inclusion Live sa papapagi. Sa ngalan ni Danmar, ako muna ang pansamantalang kakalili, si Roylan, para sa special coverage ng 2020 State of the Nation Address. Bago muna yan, tayo muna ay manalangin para sa 3 o'clock prayer. Kasunod ang Oratio Imperata para sa COVID-19. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumanong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Ating dasalin din ang Oratio Imperata laban sa COVID-19 na pamumunuan ni Ginoong Carlos Miguel Abellana Kadahashi. Mga ka-HNI members at sa inyong lahat, ating pundasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hinihingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalawasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Paktubayan mo ang mga lumihingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinaas namin ang mga nagdurusa. Makatamnawa nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo na kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw. Pagkalooban kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na inyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipadya kami sa lahat ng mga kapwa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nanghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan at nagdudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipadya mo kami sa lahat ng kasamaan, mawalhati at palang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapapagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon muli sa ating lahat at welcome po tayo muli sa One Inclusion Live. Sa ngalan nga ni Danmar, ako muna ang inyong lingkod na si Roylan at pag-uusapan natin ang pinakamahalagang araw na mangyayari sa State of the Nation Address. Ito yung state, ito ang
tatak ng pagbabago. The One Inclusion Live Primetime Special Coverage. Ang ating papakinggan ay tungkol sa mga SONA sa mga nakalipas na SONA. Ito ay mga update kanina before the pre-SONA. So, kaninang alas 10 ng umaga, nagsimula na ng kilos protesta. Ito yung bagong normal na kilos protesta sa University Avenue sa Diliman, Quezon City. Na hanggang doon lang dapat sila para mag-rally, para mag-protesta na rin. Base sa naobserbahan natin kanina, meron nang social distance. Awa ng Diyos, yun na nga. Nagkaroon rin ng konting social distancing na nga. Pero sa kabaliktaran na nga, doon na nga sa Rizal Coliseum, Rizal Memorial Sports Complex sa may baseball stadium, kumpul-kumpul ang mga tao, nakakawa na nga, kumpul-kumpul ang mga tao, kumpul-kumpul ang mga, yun na nga, kumpul-kumpul ang mga tao, kumpul-kumpul ang mga nagbabalita. Kasi hindi pa malaman kung ano yung dapat ang regarding nga doon sa ang tawag nito, regarding doon sa locally stranded individual na gusto nang umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero base sa naobserbahan ko ay hindi na nga maganda yung trato. Hindi maganda yung trato sa kanila. Ikalawa, hindi na nga dapat babuyin ang dapat sana man lang a wake up call for our government na matulungan man lang lang na maayos. Tulungan lang natin yung mga kapwa, yung mga LSI sa buong bansa. Tulungan lang natin. Ito yung panahon na hindi na dapat magsisihan, hindi dapat mangayan. I think dapat magtulungan tayo. Tulungan tayo kung ano yung mga aspeto ng mga yun nga yung mga gawin natin ang lahat ng makakaya para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi namin intention po, mahal na Pangulo, na makipag-away sa inyo. Magtulungan na lang po tayo kung ano ang dapat na mangyayari. Okay. Recent developments for the incoming SONA pala. Sa Batasang Pambansa, magtatalumpati ng kanyang State of the Nation Address si Pangulong Duterte. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque. So, sa batasan na talaga siya. Kasi hindi natin alam kung ano yung dapat mangyayari. At
Hanggang 50 katao lang yung pinapapasok doon sa Kongreso. In the other news, mga kapatid, ito sad news sa misa kanina sa Quiapo Church na pinumanuan ni Monsignor Ding Coronel, ni Father Raul Salgado at ni Father Paul Edison Medina. Saka sa kalungkutang palad, kinumpiska ng Manila Police ang protest materials kontra anti-terror law sa gitna ng isinasagawang misa sa Quiapo kaninang tanghali. Ito'y nakakalungkot na issue. Bakit kailangan pa mamagitan ng pulis? Bakit kailangan mamagitan ng pulis manghimasok sa karapatan ng mga tao at kumpiskahin? Hindi na makatarungan yan, mga kapatid. Hindi na makatao yan. Pero although mayroong positive din na dapat hindi mayroon ding positive view. Kaya nila nakumpiska. Hindi na nga sa kinakampihan ko yung mga pulis, ha? Kaya sa kinumpiska, kasi ayaw ng pamamahala rin ng Quiapo na magdala ng mga placard. So, nakarapat lang na yun na nga gawin din yung kanilang trabaho. In the other news, guys, 8 to 9 individuals na nasa Rizal Memorial Baseball Stadium ang nagpositibo sa rapid test ng COVID-19. Nakakalungkot naman to. Ito na ngayon sinasabi ko kanina sa kung sino yung convenor ng local instructed officers. Alam nyo, dapat maayos natin to sana, lalo na kahapon, umulan ng malakas at yung mga local stranded individuals sa labas ng sports complex. Ano nangyari? Nabasa ng ulan. Nagbaha pa sa stadium. Nagbaha sa stadium, nag-ano pa, mga kapatid. Ito, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng rally kaninang alas 10 ng umaga. Kilala nyo ba to? Ito si Wanna Change. Impersonate niya si spokesperson Roque. Tapos ito, ibang grupo na nga to, gumawa sila na, ayan, yung effigy ng Pangulong Duterte, ito yung markang demonyo. Ito yung parang sakit, ito yung dumayo rin ito yung mga medical na nanawagan sa sahod. Ito sila. Okay. Ito rin yung isang placard na nagsasabi, we beat the UP. Pero wala na nga daw mass tests. At ito yung roleta. Ito yung roleta ni Pangulong Duterte. Yung protesta kay Pangulong Duterte. Nakakatawa. Nakakalungkot naman ito. At syempre, meron din nagprotesta laban sa
prangkisa rin ng ABS-CBN. Ayan. Forever Kapamilya. Overall, in short, kailangan natin sa summary ng mga protesta, sila ay nananawagan na magkaroon na ibasura ang anti-terror, yung pagkondena sa prangkisa ng ABS-CBN at pati na rin sa mga inuulat, yung mga problema sa COVID-19, ano yung plano for the what? Yung Bayanihan 1, anong nangyari? Bakit kailangan buwisan ang mga nakakalungkot isipin, mga kapatid, na tayo ay pinaparusahan. Pakinggan natin yung pahayag ni veteran journalist Ces Orenia Ridon tungkol sa pagsasara ng ABS-CBN at nandyan siya kanina sa protesta. Pakinggan po natin, mga kapatid, at sana pakinggan lang natin, ha, mga kapatid. Magpapatay muna ang camera. Karapatan. Mary, nangyaynervyos ako. As I said, ito po ang unang pagkakataon na ako'y tumayo sa isang entablado, pero malaking karangalan na mapabilang kasama ni Mary Cornelares na marami pong sakripisyo ang inialay para ipaglaban ang ating mga karapatan. Freedom of the press is an important foundation of our democracy. Ang freedom of the press po ay isang haligi ng ating demokrasya. Ang freedom of the press po ay isang karapatan ng bawat isang Pilipino at hindi po ito isang pribilehyo na sinasabi ng ating presidente. Nanginginig ako. Papasahin ko na po kasi mahirap. Pero ito po ay galing sa ating sarili na labda. Ito ay karapatan ng mga jeepney driver tulad ni Mang Elmer upang marinig ang kanilang mga hinaing ng kawalan ng hanap buhay. Ito ay karapatan ng mga mangingisda tulad ni Mang Yusar na maiulat ang kanilang problema sa Chinese Coast Guard. Ito ay karapatan ng mga pamilya ng mga sundalong napatay sa Huno upang magtanong kung ano nga ba ang totoong nangyari. Ito ay karapatan ng mga nurse na araw-araw ay nasa alanganin ang buhay na ngayon ay kumikwestiyon, nasaan ang PPE namin? Nasaan ang ipinangakong hazard pay? Saan napunta ang bilyong-bilyong piso na budget para dito? Ang media po ay takbuhan ng mga tulad ni Mang Elmer at Mang Yusar. Kami ang nagbibigay boses sa mga walang boses, sa mga miyembro ng lipunan na walang poder. Mahalaga ito upang may magbunatlat sa pagmamalabis ng mga nasa pwesto, upang may tagabantay, tagaulat. Ang
lagi pong katwiran ng mga tagapagtanggol sa pagsasara ng ABS-CBN, hindi naman nawala ang press freedom dahil patuloy ang paglabas ng TV patrol sa internet, sa cable, at patuloy naman ang ibang channel sa pagbo-broadcast. Oo nga, patuloy pong napapanood ang TV patrol. Ngunit, para naman sa mga may cable, may internet, papaano na po ang halos 70 million na mga Pilipino na umaasa lamang sa radyo at telebisyon? Hindi na po. Kami ang hindi na nila napapanood at naririnig. Kami po ay off the air. At ukol naman sa pagpapatuloy ng broadcast ng ibang estasyon, malaki po ang epekto ng pagsasara ng ABS-CBN. Dahil babala po ang nangyari sa amin sa mga inuulat nila. Meron pa bang mag-uulat na ng totoong nangyayari? Malamang ay matatakot na rin po silang mapasara. Mensahe po ang nangyari sa amin na mag-ulat kayo at baka kayo na ang sumunod. Malinaw na malinaw din po naman sa mga pagdinig sa Kongreso na wala namang linabag na batas ang ABS-CBN. Mismo mga ahensya na ng gobyerno nagsabi mula DOLE hanggang BIR. Ayaw lang po ng isang tao ang pagbabalita at dahil dito ay hindi po kami nabigyan ng prangkisa. Hindi po ako tagapag... Okay lang po. Baka makaresto ako ng hindi sumusuot ng mask. Hindi po ako tagapagsalita ng ABS-CBN. Hindi rin po ako tagapagsalita ng mga kapwa ko manggagawa. Libo-libo po kaming nawalan ng trabaho. Pero kaisa ko po sila na nagsasabi dito na kami po ay biktima ng isang mapanigil na administrasyon. Nang ibiin ang Rappler, hindi tayo umimik. Katwiran natin, hindi tayo mamamahayag. Nang idiin si Reynaldo Orculio at inaresto, katwiran natin, hindi naman ako nagpo-post sa social media. Nang isara ang ABS-CBN at DCMN, hindi tayo umimik. Katwiran mo, hindi naman ako empleyado ng ABS-CBN. Pag hinabol nila ang Inquirer, di ba tayo iimik? Kapag ikaw na ang kanilang habulin, sino na ang magsasalita at magtatanggol sa iyo? Ayan ang tinig ni... Si office in Vietnam. That's been Alpindet ever since. Ayan ang tinig ni ABS-CBN newscaster Ces Drilon base sa mga nangyayari kanina sa Zona Kaisa. So sa ilang saglit ay ako po ay magko-commercial muna pansamantala para sa special coverage ng ating State of the Nation Address sa One Inclusion Live Prime Time. Nagbabalik po ako makalipas ang ilang mga
patugtog. Ay ko po. Ay nako. Ay, hindi ako nagbebenta. Alright. Nagbabalik po ang One Inclusion Live Primetime Special Episode. At sa ilang mga sandali ay inaabangan na lang natin ang pagsasalita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ikal nga sa State of the Nation Address. Abangan na lang natin kung ano ang mga dapat na mangyayari. Isolating. Abangan lang natin kung ano dapat ang mga mangyayari.
sa zona niya. Napaka-importanteng okay. Latest news tayo mga kapatid. Pumanaw yung Director ng National Center for Mental Health na si Dr. Roland Cortez at si Ernesto de la Cruz binaril kaninang umaga sa may Tandansora sa Quezon City. So nakikiisa ang Hansen Infusion, pati na rin ang pamunuan nito sa mga naiwang pamilya ni Dr. Cortez at ng kanyang driver na si Ernesto de la Cruz. Okay, magbalik na daw tayo kung ano dapat ang mga sasabihin ni Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address maya. Ate, ito yung mga magbabalik tanaw tayo. Ano ba ang dapat i-expect natin? Kagaya na sinabi ko kanina, limitado ang bisita. Ito yung mga few cabinet members at saka mga mambabatas natin sa 18th Congress na nag-negative sa rapid test at RT-PCR na pwede makapasok sa session hall. Pero dati, ang zona ng mga pangulo ay punong-puno. Ngayon, ito ay kakaiba. Ito yung tinatawag na pandemic zona. Ngayong taon, bawal na ang mga private media sa batasan. Ang mangyayari, mag-rely sila sa broadcast feed ng People's Television at Radio Television Malacanang. RTBM as well as House of Representatives have confirmed COVID-19 cases among their personnel, but authorities assured that only those who are coronavirus-free will be deployed. Sa madaling salita, yung mga nag-negatibo sa coronavirus ang papapasukin. Ano pa ba ang inaasahan natin? Ito, Coronavirus 2019 Recovery Plan. Inaasahan din natin kay Pangulong Duterte na ipaliwanag yung krisis ng pandemya ng coronavirus. Kung paano tayo makakabangon sa ekonomiya. Paano maibabalik ang trabaho ng mga nawalan ng trabaho kahit pandemya. Okay, ito. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi na sa Commonwealth Avenue ang protesta, instead, nasa loob na ng UP Diliman. According to ayon sa utos na rin ni Mayor Joy Belmonte ng QC, sa kabila ng krisis, ang administrasyong ito ay binabatikos sa mga sumusunod. Ang pagpasa sa anti-terror bill na naging batas, ang pagsasara ng ABS-CBN, pagkaso kay Maria Ressa
at ang kawalan ng mga plano tungkol sa coronavirus pandemic. Ayun ang dapat na. Pero ito, based on my opinion, meron pa ako may dalawa pa ako dapat na idagdag sa dapat na masabi ng ating Pangulo. Number one natin ang person with disability rights. Bakit PWD? PWD rights are also human rights. Kasi ang napapansin lang, mawalang galang na Commission of Human Rights sa PWDs are also human rights din. Hindi yung mag-a-attention tayo sa patayan, yung sa ginagawa mga extrajudicial killings. Kami rin mga PWD, dapat bigyan nyo rin dapat kami ng tuunan ng pansin. Sino pa ba? Sino yung nagsasabi na noong Miyerkules, in interview with the consortium of Carlos, Millicent, Cedric, and Asher, they interview a PWD doctor. Ito yung kanyang sinasabi. Palitan na dapat ang pangalan ng national ng NCDA into PWD Commission. Sa ngayon ako doon actually. Bakit kailangan palitan? Ang NCDA, mawalang galang na ha. Mawalang galang na po sa mga tao sa NCDA. For the last administration of NCDA, ginagawang decoy ang PWD. Mawalang galang na lang. Ginagawa nyo kaming decoy. Po display lang kami. And then ito, mawalang galang din sa isang organisasyon na hindi ko babanggitin ha. Yung parada. Actually, meron akong isang kaibigan na teacher dati. Nagkasagutan kami dahil nga doon. Pinagtanggol ko yung isang org na yon, sabi ko. Ay, hindi na nga yan, Pero nung na-realize ko, hindi na tama ang pasensya na ha, matatamaan po. Parang hindi tama yung ginagawa nila. Basta wag niyo ako aaway. Walang away-away. Pag-usapan na lang natin kung ano dapat yung niyo. And then ito pa. Marami ring bumabatikos din sa HNI simula nung June 6 dahil nga doon sa hindi pala June 6. Hindi pala June 6. Sabay ng pagsasara ng ABS-CBN, doon kami binatikos. Ay bago pala ipinasara ang ABS-CBN, binatikos kami ng binatikos. Ginawan kami ng vendetta. Parang personal vendetta na sinasabi nga, masyado na kayong kurap, tigilan, huwag niyong ituloy yung mga plano ninyo. Pangalawa, tumutol siya
sa planong fundraising sana noong Marso, kasasagsagan ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Anong nangyari? Tutol siya. Tinutulan niya. Ang inaalala niya, mauuwi sa korupsyon at sa pilitang pagtatrabaho. Hindi kami ganon. Kung nakikinig ka man, hindi kami ganon. Ina-assure ko na walang mangyayaring korupsyon sa organisasyon ko. Dahil inaayos lang namin ang kapakanan mo, ang kapakanan namin. Nagsulong pa nga siya ng konstitusyon na labag sa mga sumusunod. Labag sa karapatang pangtaong pangdaigdigan. Labag sa saligang batas ng Pilipinas. Labag sa karapatan ng tao as a person. At ini-indicate niya lang PWD. Labag sa paggalang sa simba sa mga relihiyon ng iba naming mga kasama. Hindi na tayo magtataka. Paano kung halimbawa bigla na lang kami patahimikin at pamumunuan na ng mga Tsekwa. Babalik tayo sa sasabihin ni Pangulo. Mabalik tayo. Yun na nga, dapat pagtuunan niya ng pansin ng mga PWD, kawawa naman. At ang panghuli, wag nang buwisan ang mga online seller, pati yung mga vlogger na kagaya ko, kagaya ni Cedric, kagaya ni sa pamilya ni CJ. Pwede lang, wag na magbuwis. Maawa na lang kayo. Source of income din namin yan. Actually. So, yun lang. Ano ang mga inaasahan sa mga ngayong linggong to? Una, ngayong Biyernes, Hulyo 31, magbabalik ang NBA at ang Inclus Sports. Mapapanood nyo ng live via watch party yung mga laro ng NBA sa Inclus Sports. Malaking bagay yan. At ito pa, ang NBA ay mapapanood sa One Sports kapag weekdays at TV5 pag weekends. Basketball lovers, expect the return of NBA and Inclus Sports. Nagkataon lang yan, it's a destiny. Okay. Palitan ng piso kontra dolyar. 49 pesos and 25 centavos. Ang ating stock market ay nasa 5,860 shares. Bumaba siya ng 2.37%.
for the last 11 trips. Ito na nga yung sinasabi natin. Ababa na ang stock market natin. Base sa datos ng Philippine Stock Exchange Index. Sa muling pagbubukas ng Senado ulit, sa pangalawang araw na sesyon ng Senado, nag-file ng resolusyon si Senate President Vicente Soto III at Senador Panfilo Lacson na imbestigahan ang maalam mo anomalya, korupsyon sa PhilHealth. Napaka-mahalaga ang mga pangyayari na to at sa ilang saglit lang magkakaroon na ata ng State of the Nation Address ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, magbibigay ako ng mga history tungkol sa State of the Nation Address. Ano ba ang mga kasaysayan tungkol sa State of the Nation Address? O sa Pilipino, talumpati tungkol sa kalagayan ng bansa. Noong Malolos Congress, ito yung kauna-unahang republika, unang republika. Ang gobyernong pang-revolusyonal ay nakakuha ng idea sa mga European parliaments. And then ito, yung Malolos Constitution of 1899, na nag-address na noong September 15, 1898, nagsalita si dating Pangulong Emilio Aguinaldo sa wikang Kastila na yun na nga, kinongratulate rin. Nang sumunod ng mga State of the Nation Address sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ito ay parang practice na rin. Na in-enact, ito yung Batas Jones na magkaroon ng report tungkol sa Pilipinas na mandato ng Gobernador General at ang Executive Office na pipirmahan ng Pangulo ng Estados Unidos. At nang itinatag ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935 sa Saligang Batas, it provides for an annual report of the President of the Philippines to Congress. The President shall from time to time give the Congress information on the state of the nation and recommend to its consideration such as procedures necessary expedient. Ang kauna-unahang SONA ni dating Pangulong Quezon ay ginanap noong June 16, 1936 doon sa Legislative Building sa Manila. However, ito, ginawa na yung change of date o October 16. And then noong 1937, noong October 18,
nagtalumpati muli si Quezon. And then, nagpalit na ng petsa ng pagbubukas ng Kongreso sa kada fourth Monday ng fourth first month ng kada taon. Ito ay huling SONA ni Quezon noong January 31, 1941. Sa habang nangyayari ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang Pangulo ng Puppet Republic, ito yung ikalawang republika sa dating Pangulong Jose Raúl ay nagsalita noong October 18 sa pamumuno rin ni Benigno Aquino Sr. So, hindi consider as SONA. And then, nagsalita ulit siya. Ito, nag-special session siya noong 1945. Ito si former President Osmeña. And then, the last address na nangyari sa Commonwealth period is June 3, 1946. Sa pamumunuan ni dating Presidente Manuel Rojas. However, siya ang nagdala ng persona noong January 27, 1943. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nag-appear in physically ang isang Pangulo sa kanyang SONA. Kasi, noong January 23, 1915, si Pangulong Quirino ay inooperahan sa isang ospital sa Johns Hopkins Hospital sa Meridan. Via local, via recording. So, nagsalita siya ng 10 o'clock ng umaga. Ito na nga yung panahon ng martial law ay natapos yung pag-uulat sa, ayun na nga, noong 1972. Natapos. Noong 1973 hanggang 1977, kada September 21 ng anibersaryo ng kanyang pagbabanggit ng batas militar, dinideliver niya doon sa Malacanang Palace or sa Rizal Park, except in 1976 nagidawat doon sa PICC. And then nagsalita ulit June 10, 1978. Okay. Hanggang sa binasukan na ng to. Noong 1986, hindi nag-deliver ng SONA si Pangulong Cory Aquino. At nung establishment ng Congress noong 1987, nagsalita na si former President Cory Aquino sa Batasang Pambansa. Alam niyo ba noong 2005, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng idea. Ang pinakamaikling SONA ay nangyari noong 2005 sa pamumunuan ni dating Pangulo at dating Speaker Gloria Arroyo. Samantalang noong 2010, nilathala ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang talumpati sa bayan sa wikang Tagalog.
Meron pa nga, nagkaroon pa nga ng ito pa controversial. Ano ang mga controversial na nangyari? 2018, nagkaroon ng rigodon para sa speakership. Ito, yung speaker term ni former President Gloria Arroyo ay 2017. Yan, nagkaroon ng konting rigodon, nagkagulo. I'm not sure kung 2017 o 2018. Correct me na lang if I am wrong, ha. Oh, malapit na tayo matapos. Kalang, ha. Mukhang malapit na magsona ang ating mahal na presidente. Kasi meron na akong pinipidback na. Ayan na, mga kapatid. Malapit na ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at naka-chopper siya. Ito ay mapapanood live na live. Ito ang live viewing party sa Inklu Radio at sa Hansin Inclusion page. Ano ang gusto nyong ipahiwatig sa ating mahal na Pangulong Duterte? Ayan na, nakakating na nga. Nakakating na siya sa batasang pambansa na yon. Dunan ang kanyang chopper. At nakasuot siya ng face mask. So, muli, maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa special coverage ng One Inclusion Live Prime Time para sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngalan ni Dan Margayaw, ako po ang inyong lingkod, Roylan Mardang, na nagsasabing magtulungan tayo sa isa't isa. Mga ka-inclusion, mag-i-include tayo sa isa't isa. Ipahiwatig natin na kaya natin malampasan ang krisis ng pandemyang ito at ipakita natin sa buong mundo na kaya natin makipag-alakayan, ipag-uwi natin ang ating kahit. Together, one inclusion forever, HNI, God first, and take it away, batasan.